Sagittarius! Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan Sag. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Again guys, sa mga interesado naman po sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, i-message nyo na lang po ako. Okay? So ayan. Sag. Tignan natin guys, ganap sa inyo ngayong March 2025. Again, maganda pa rin na alam nyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Big Sign para sa iba pang guidance. Okay? Tignan natin Sag, ganap sa inyo ngayong March 2025. Okay. Sag. Energy po ni Sag. Yan na po yung guidance para po kay Sag. Meron tayong, wow, 4 of Wands. May wedding. Baka may mga ikakasal na mga Sagittarius. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng meron kang isa sa mga goal mo ma-achieve mo or pwedeng promotion. Pero nakikita ko guys mukhang kung ano man tong promotion na to, medyo magkaroon ka talaga ng hesitation dito sa bagay na to. May nakikita ko guys, ayan o. Sign natin, victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. So may magaganap na celebration, pwedeng family gathering, or kung ano man guys na celebration to. Ayan. Ingay ng mga ibon. Okay. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sabi ng ibon, 30. Okay. Kapatawa lang ako, guys. Para kasi may tono yung ibon, no? Okay, so tingnan pa natin. Maganda to, Sag. Ayan, kung nag-struggle ka daw sa pera nitong Feb 2025, so sinasabi, guys, kabaligtaran naman siya ngayong March. So, may nakikita ko, guys, medyo magiging magastos ang mga Sagittarius ngayong March, no? May nakikita ko sa inyo na medyo, labas puro labas ng pera. Sabi ko nga dyan, guys, ito kasi, guys, struggle to sa pera. Though, maganda naman yung dali ng pera nyo ngayong March, pero ikaw mismo, magastos ka. So, i-consider mo pa rin, guys, na dapat ba na gumastos na, or bili na ba yung bagay na yan, or hindi mo control. Siguro, hindi man sa inyo, pwedeng family nyo, guys, yung medyo magastos, baka ikaw ay breadwinner. Sag, nakikita ko, guys, yung pagiging mo dito, pagiging responsible mo doon sa situation. So, ikaw yung mag-struggle, no? And nakikita ko, guys, ayan, kung may celebration na magaganap dito. So, alam niyo yun, ubos talaga. Pero, worth it, guys, kasi naging masaya kayo ng araw na yan. Or masaya kayo. And ganun din, guys, yung family mo, no? Parang makakabawi din naman kayo dito, guys, kung ano man kung maaring maganap sa inyo ngayong March na mapapagastos ka. Baka may bibiling kang gamit. Okay, so tignan natin, guys. Meron tayong Temperance. Ayan, guys. Kinoconnect siya dito sa 5 of Pentacles. So, si 5 of Pentacles, sabi ko kanina, guys, kahirapan sa pera, hindi mo na makontrol yung paggasto. So, eto naman, guys, pagbabalance po si Temperance. Na parang, kailangan, guys, magkaroon ka ng balanse doon sa pera mo and magkaroon ka ng mahabang pasensya kung meron ka ng gustong bilhin. So, parang sila sabi na pag-isipan mo muna. Okay? Kasi baka maging disappointment sa inyo. Pero nasa inyo naman daw to kasi gustong-gusto mo tong bagay na to and possible nga na makuha mo siya ngayong March, no? Yun lang. Nandun lang talaga, guys, na another day after na to, mapapatulala ka. Pero worth it, nabili mo naman yung bagay na yun. Yun nga lang, guys, medyo tulala ka. Kinabukasan kasi, parang, oh my God, nabigla ba ako? Ganun yung nakikita ko sa inyo, Sag. Okay, so tingnan natin, Sag. Meron tayong 10 of Wands, operation, burden, hard work, responsibilities, and duty. So, nakikita ko yung pagod ng mga Sag pagdating sa trabaho. Pwedeng matagal ka na kasi dyan sa company na yan. Pwedeng wala pa rin increase. Pero may paparating naman, guys, na parang good news dito. Pwede nga may promotion or baka nga mag-increase na. Yun nga lang, guys, pwedeng hindi pabor sa inyo. Baka sobrang liit lang ng increase tapos yung trabaho sobrang mabigat, no?
So, sa pinapakita sa akin dito, guys, ang dami niyong iniisip, nandun ka sa point na nag-overthink ka. Nakikita ko na parang medyo hirap ka ngayong March. Yung emosyon mo yung nakikita ko, no? Sa pera, okay siya. Yung emosyon yung nakikita ko sa inyo, guys, na parang medyo hindi maayos ngayong March, no? Ang dami mong, iniisip na pwedeng nakaka-apekto sa inyo sa araw-araw, like, mga disappointment. Okay? Okay. So, dami nyo kasi, guys, responsibility. So, baka may mga breadwinner dito, guys. Mahirap maging breadwinner sa totoo lang, guys. Lalo na pag iniisip mo yung kapakanan ng pamilya mo na, ay, kailangan nila nito, ganyan. Tuloy-tuloy yung pagbibigay nyo, eh. Okay, so tingnan natin, guys. Meron tayong 7 of Cups, illusion, choices, fantasy, vision, hesitation, and temptation. Ito na nga yun, guys. Ang daming tukso na paparating sa inyo na talagang, ay, gusto kong bilhin to, ay, gusto kong bilhin to. Hindi mo makontrol yung pera, tapos another day, parang kailangan ko na magtipid, kailangan ko na mag-ipon, tapos balik ulit sa scenario na, ay, mapapagastos ka na naman. Yun na nakikita ko sa inyo, guys. Medyo magastos ka ngayong March. Pero worth it naman kasi kailangan siguro, no? Baka kailangan itong mga bibilin mo na to. And worth it kasi kailangan ng pamilya mo. Pwede yung magkakaroon naman sila, guys, ng achievement na pabor pa rin naman sa inyo, guys. Kasi yun din naman yung gusto mo na magkaroon ng stability sa family mo. Okay? Para kahit paano, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paan nang hindi ka na nila, guys, i-consider. Like, ay, nandyan naman si Saj. Matutulungan naman ako ni Saj. So, may nakikita ako, guys, na parang may ibang Saj dito na, alam mo yun, kakapusin ka para sa sarili mo pero nakapag-provide ka naman sa family mo. Tapos meron kang gustong bilhin na hindi mo siya mabili kasi iniisip mo dito yung, alam mo yun, iniisip mo yung bayarin. Iniisip mo, ay, kailangan nila nito. So, saka na yung para sa akin. Yan, grabe, no? Yung pag-giveaway mo para sa kanila. So, meron tayong 5 of Swords. May nakikita akong cheating issue. Baka nagkakaroon ng cheating, Sag. War, okay, hostility, honesty, theft, victory, and hurt. So, alam mo yon, hirap na hirap ka nang makuha yung mga bagay na gusto mo. Tapos, once na makuha mo na to, ang dami naman kay struggle. Okay, ang daming, alam mo yun, ang daming disappointment akong nakikita rito. Sa ibang tao. Baka ma-involve ka sa problema ng ibang tao. Kasi parang, alam mo yun, ang gusto mo lang naman tumulong, tapos yung kagustuhan mong makatulong sa iba, nadudulot sa inyo, guys, ng kapahamakan. So, piliin nyo, guys, mabuti yung tutulungan nyo. Okay, tignan pa natin. Meron tayong 3 of Swords. Ayan, may mga na-involve talaga sa third party and possible na yung third party is kilala nyo pa, malapit sa inyo, o pwedeng kilala mo lang. Pwedeng hindi naging loyal sa inyo yung person mo, hindi siya naging faithful. So, may confrontation na maaring maganap or baka meron kang malaman ngayong March na pwedeng tinatago niya sa inyo, guys. Pwedeng meron kang madiscover na mga message na itinatago ng person message. Okay? Ayan. Pwede ikaw naman yung gumagawa. Pwede nyo guys reverse yung energy. Meron tayong Knight of Wands. May nakikita ko guys na passion, motivation, energy, fire, lust, and action. So, may tukso na paparating dito. May paparating sa inyo na bagong tao or pwede naman guys na kung single ka, pwedeng matagal mo nang kilala, pwedeng ex mo na nagbigay sa inyo guys ng sobrang heartbreak, no? Sobrang sinaktan ka ng taong to. Talagang nilagay ka sa third party. Then ngayon parang nakikita ko ngayong March, babalik to sa inyo guys. And buo na yung decision niya kasi guys, itong si Knight of Wands, passionate dun sa relationship. Masasabi natin guys na mahal ko ng taong to guys. Sa pagbabalik niya, parang aayusin niya na lahat ng mga maling nagawa niya sa inyo. Pero nasa inyo naman yan guys, kung magpapatawad ka. Ang nakikita ko kasi sa mga Sag dito, hirap kang patawarin tong taong to guys, no? Okay? Parang feeling mo kasi hindi man lang niya guys, tinignan yung mga sacrifice mo, hindi niya man lang tinignan yung pagmamahal na binigay mo sa kanya noon. Tapos ngayon babalik siya na parang ganun lang na parang walang nangyari. Tignan natin guys yung advice para kay Sag. Meron tayong, ayan, say you're sorry. Mahingi ng tawad. Ay, no, say you're sorry. So, siguro yon baka patawarin nyo naman. Pero baka hanggang dun lang. Or,
kung at least makita mo yung pagiging sinceridad ng taong yun, no? Like, nag-e-effort ba siya? Pure ba yung intention niya? So, baka may chance pa. Basahin natin, guys. Are you carrying around regret? Is there relationship that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with I'm sorry. Take responsibility and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you. Then let it go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but it's huge lift forward on your spiritual path. Bravo! Nakalagay bravo. So guys, say you're sorry. Diba? Ang ganda ng message, guys. Di ko natagalugan kasi baka sabihin niyo naman tinatagalog, English ko paano. So, ayan such. Ito na po ang inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.